Hello everyone! Welcome to the Philippines. Humarap ako sa kamera. Nasa likod ko ang aking asawa na si Sarah at ang aming anak na si Leo, 6 years old. Nakatayo kami sa gitna ng Baguio City. Guys, look at this, turo ko sa paligid. Akala ko mainit sa Pilipinas. Pero dito, kailangan namin ng jacket. It's 15 degrees Celsius. May fog pa. Ito ang aming unang Pasko sa Asia. Sabi ng mga kaibigan ko, kung gusto naming maranasan ang Winter Wonderland na may Filipino twist, pumunta kami sa Baguio. Hindi sila nagkamali. Nasa Christmas Village kami sa Burnham Park. Ang ganda. Ang mga puno ng pine trees ay puno ng ilaw. May mga lanterns, parol na nakasabit kahit saan. Ang amoy ng hangin ay pinaghalong pine scent, roasted corn, at strawberries. Daddy! Look! Strawberry, sigaw ni Leo, tumatakbo papunta sa isang vendor. Wait, Leo! Don't run, sigaw ni Sarah, pero nakangiti siya. Lumapit kami sa tindero. Isang matandang lalaki na may dalang 2 malaking aluminum buckets sa balikat niya. Taho, sir. Strawberry taho, alok niya. Yes please. 3 cups. Panoorin ni Leo nang may pagkamangha kung paano sandukin ng tindero ang soft tofu, lagyan ng arnibal, syrup, at ang highlight, malalaking piraso ng preskong strawberry. Wow, sabi ni Leo, puno ng syrup ang bibig. It's warm and sweet. Ang saya-saya namin. Ito ang perfect vacation. Naglakad kami papasok sa gitna ng night market. Dito, mas maraming tao. Siksikan. Shoulder to shoulder. David, hold Leo's hand, paalala ni Sarah. Ang daming tao. Don't worry, honey. I got him, sagot ko. Hinawakan ko ang maliit na kamay ni Leo. Ang paligid ay puro tindahan. May nagbebenta ng ukay-ukay, thrift clothes, may mga wooden crafts, may mga keychains. Ang inay ay masaya. May tumutugtog ng gitara sa gilid. Huminto kami sa isang stall na nagbebenta ng mga bonnet na may mukha ng hayop. Sarah, look! Bagay kay Leo. Kinuha ko ang isang bonnet na mukhang panda. Binitawan ko sandali ang kamay ni Leo para kunin ang wallet ko sa bulsa. Leo, sukat mo to, sabi ko habang nagbabayad sa tindera. How much is this? 150 pesos lang, sir, sagot ng tindera. Inabot ko ang pera. Lumingon ako sa tabi ko. Leo, come here. Wala siya. Tumingin ako sa likod. Baka na kay Sarah. Pero si Sarah ay nasa kabilang stall, tumitingin ng scarf. Sarah? Is Leo with you? Tanong ko. Lumingon si Sarah. No. Hawak mo siya, di ba? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hawak ko siya kanina. Binitawan ko lang nung nagbayad ako. Tumingin ako sa baba. Sa pagitan ng mga binti ng mga tao. Wala. Walang batang naka-blue jacket. Leo, tawag ko. Ang inday ng palengke. Ang tugtog ng jingle bells. Ang tawanan ng mga tao. Dati, musika ito sa tenga ko. Ngayon, ingay na lang ito. Ingay na tumatakip sa boses ng anak ko. Ay, sigaw ni Sarah. Nabasag ang boses niya. David. Where are you? Nagsimulang magpanik si Sarah. Tumingin ako sa paligid. Dagat ng tao. Libo-libo. At gumagabi na. Dumidilim na ang langit at kumakapal na ang fog. Ang key perfect Christmas namin ay naging bangungot sa loob ng 3 segundo. Nawawala ang anak ko sa bansang hindi ko alam ang wika. Ang bawat segundo ay parang 1 oras. Tumakbo ako. Sinuyod ko ang paligid. Ay! Ay! Ang mga tao ay nagugulat. Tinitingnan nila ako. Isang malaking lalaking dayuhan na sumisigaw at nanunulak sa gitna ng siksikan. Sorry. Excuse me. Eloyson. Have you seen Loyson? Ipinapakita ko ang picture ni Leo sa cellphone ko sa mga dumadaan. Blue jacket. Maliit. Small boy. Pero mabilis maglakad ang mga tao. Ang iba ay umiiling.
Ang iba ay hindi nakakaintindi dahil sa bilis ng pagsasalita ko. Bumalik ako kay Sarah. Nakaupo na siya sa semento, umiiyak, hawak ang kanyang dibdib. Panic attack. David, I can't breathe. He's gone. Somebody took him, hagulgol niya. No, Sarah. No one took him. He just wandered off. Mahahanap natin siya. Niyakap ko siya, pero sa loob-loob ko, gusto ko ring sumigaw. Ang ganda ng Christmas village kanina. Ngayon ay nakakatakot na. Ang mga makukulay na Christmas lights. Ngayon ay nakakahilo. Blurry. Ang masayang kanta ni Jose Mari Chan sa speaker. Ngayon ay parang horror movie soundtrack. At ang pinakamasama, ang hamog, the fog. Biglang kumapal ang fog ng Baguio. Sa loob lang ng ilang minuto, ang visibility ay naging zero. Hindi ko na makita ang dulo ng kalsada. Ang mga tao ay nagiging anino na lang na lumalabas at nawawala sa usok. Paano ko mahahanap ang isang maliit na bata sa ganitong kapal ng hamog? God, please, dasal ko. Not here. Not now. Nakita ko ang isang security guard na nakatayo malapit sa entrance gate. Nakasuot siya ng neon vest. Tumakbo ako papunta sa kanya. Hinila ko si Sarah. Officer! Officer! Help! Hinihinal ako. Pawisan kahit 15 degrees ang lamig. Tumingin sa akin ang guard. Medyo bata pa siya. Hawak niya ang baton niya. Yes sir. Ano pong problema? Tanong niya. Kalmado siya pero alerto. Eloyson. He is lost. He was wearing a blue jacket. Panda bonnet. Please, close the gates. Don't let anyone out. Nanginginig ang kamay ko habang tinuturo ang exit. Nasa isip ko ang mga balita tungkol sa kidnapping. Tinitigan ako ng guard sa mata. Nakita niya ang takot ko. Agad niyang kinuha ang kanyang radyo, walkie-talkie. Base. We have a code Adam in Sector 4. Foreign national. Missing child. Boy. 6 years old. Blue jacket. Tapos humarap siya sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko. Sir, calm down, sabi niya sa matigas pero reassuring na Ingles. Mahahanap natin siya. Nasa Baguio po kayo. Walang masamang tao dito. Napatigil ako. Walang masamang tao dito. Paano niya nasasabi yan? Dayuhan ako. Sa bansa ko, kapag nawala ang bata sa crowd, alam mo na ang isipin. Pero bago ko pa siya masagot, may ginawa ang guard na hindi ko inaasahan. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumipol ng malakas. Air earthy. At biglang, huminto ang mga tao sa paligid namin. Ang mga nagtitinda. Ang mga estudyante. Ang mga naglalakad. Lahat sila ay tumingin sa amin. Makinig kayo, sigaw ng guard sa Tagalog. May nawawalang bata. Anak ng turista. Tulungan natin sila. At sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago ng atmosphere. Ang mga taong kanina ay abala sa pagsiselfie at pamimili. Biglang naging seryoso. Ibinaba nila ang mga cellphone nila. Pinatay ng tindero ng speaker ang musika. Tumahimik ang palengke. Ang takot ko ay napalitan ng pagtataka. Anong nangyayari? Nang sumipol ang guard, akala ko ay tatawag lang siya ng pulis. Pero hindi. Tinawag niya ang buong palengke. Blue jacket. Panda bonnet. Batang lalaki. Foreigner, sigaw ng guard sa megaphone niya. At dito nangyari ang magic. Ang mensahe ay hindi na natili sa kanya. Ipinasa ito ng mga tao. Parang alon sa dagat. Narinig ko ang tindera ng taho na sumigaw sa katabi niya, Oy! May nawawalang bata. Naka-blue. Pakitingin dyan sa pwesto nyo. Ang tindera ng ukay-ukay ay sumigaw sa kabilang kalsada, pakisuyo. Tignan ang mga dumadaan. Panda ang sombrero. Sa loob ng 10 segundo, ang deskripsyon ni Leo ay kumalat na sa buong Burnham Park. Mula sa entrance hanggang sa dulo ng lake. Sa New York, may mga high-tech cameras kami. May facial recognition.
Dito sa Baguio, ang sisis nila ay tao. Daan-daang mata ang biglang naghahanap. Nakita ko ang mga estudyante na huminto sa paglalakad at nagsimulang lumingon-lingon. Nakita ko ang mga vendors na yumuko para tingnan ang ilalim ng kanilang mga mesa. Nakita ko ang mga taxi drivers sa gilid ng kalsada na bumaba ng sasakyan para tumulong sa pag-scan ng crowd. Sarah, bulong ko habang yakap ko siya. Look! They are helping us. Umiiyak pa rin si Sarah, pero may lumapit sa kanyang dalawang matandang babae, lolas. Hindi nila kilala si Sarah. Pero hinawakan nila ang likod niya. Hinimas-himas. Huwag ka umiyak, ma'am, sabi ng isang lola sa barok na English. We find him. Don't worry. Pray lang. Inabutan siya ng tubig ng isa pang ale. Water, ma'am. Inom ka. Walang humihingi ng bayad. Walang nagvi-video para i-post sa TikTok. Lahat sila ay concerned. Parang nawalan din sila ng apo. Biglang may sumigaw mula sa malayo. Kuya Gord! Dito! Napalingon kaming lahat. Isang grupo ng mga college students, naka-uniform ng University of the Cordilleras, ang kumakaway. Nasa may bandang Rose Garden sila. Tumakbo ang guard. Tumakbo kami ni Sarah. Ang hamog ay makapal pa rin pero parang nahawi ito ng pag-asa. Pagdating namin sa mga estudyante, tinuro nila ang isang madilim na parte ng parke, malapit sa fountain. Sir, sabi ng estudyante, hinihingal. We saw a kid. Blue jacket. Pumunta siya doon sa may Igorot Garden. Sinusundan siya ng isang matandang babae. Sinusundan? Bumalik ang takot sa dibdib ko. Sinusundan ng matandang babae. Kinukuha ba siya? Salamat, sigaw ko at tumakbo ako ng mabilis. Mas mabilis pa sa buong buhay ko. Ay! Naririnig ko ang tibok ng puso ko sa tenga ko. Narating ko ang Igorot Garden. Medyo tago ang lugar na ito. Madilim. May mga malalaking estatwa ng mga katutubo. At doon, sa ilalim ng isang puno ng pine tree, nakita ko ang isang maliit na anino na naka-blue jacket. At may kasama siyang matandang babae na nakasuot ng tradisyonal na tapis, Igorot wave. Nakahawak ang matanda sa balikat ng anak ko. Get away from him, sigaw ko sa utak ko. Susugod sana ako para agawin ang anak ko. Akala ko kidnapper. Akala ko masama. Pero nang makalapit ako, narinig ko ang boses. Hindi umiiyak si Leo. Tumatawa siya. At ang matandang babae. May hawak siyang garapon ng strawberry jam. At sinusubuan niya si Leo gamit ang maliit na kutsara. Huminto ako. Napaluhod ako sa damuhan. Leo. Lumingon ang bata. Puno ng jam ang bibig. Daddy, sigaw niya. Look! Lola gave me jam. It's super sweet. Tumakbo si Leo sa akin at yumakap. Mahigpit. Dumating si Sarah. Napahagulgol siya at niyakap kaming dalawa. Oh Ella God, Leo. You scared us. Tumingin ako sa matandang babae. Nakangiti siya. Kulubot na ang mukha niya. Puti na ang buhok. Ang mga ngipin niya ay pula dahil sa pagnguya ng moma o betelnut. Hello sir, sabi ng matanda sa mahinang boses. Nakita ko siya. Iyak ng iyak kanina. Nawawala daw. Gutom. Kaya. Pinakain ko muna. Pinakain niya. Hindi niya kinuha. Pinatahan niya. Nawala ang lahat ng galit ko. Nawala ang lahat ng takot ko. Ang akala kong kikidnapper ay isa palang anghel na nakatapis. Nakatayo ako habang karga ko si Leo. Ang luha ko ay tumutulo sa jacket ng anak ko. Si Sarah ay nakaluhod sa harap ng matandang babae, Lola, hawak ang kulubot nitong mga kamay. Thank you. Thank you so much, paulit-ulit na sabi ni Sarah. Umiti lang ang Lola. Ang mga ngipin niyang pula dahil sa nganga, betelnut, ay hindi na nakakatakot. Ngayon, para itong ngiti ng sarili kong Lola. Mabait na bata, sabi ng Lola, tinapik ang ulo ni Leo. Sabi niya, hungry daw siya. Kaya binigyan ko ng jam.
Agad kong kinuha ang wallet ko. Ang guilt, konsensya ko ay mabigat. Pinag-isipan ko siya ng masama kanina. Akala ko kidnapper. Gusto kong bumawi. Gusto kong bayaran ang kabutihan niya. Kumuha ako ng ilang pirasong blue bills, 1,000 pesos. Siguro mga 5,000 yon. Lola, please, inabot ko ang pera. Take this. For finding NY son. Reward. Please. Sa New York, kapag may gumawa ng serbisyo, nagbabayad ka. Tip. Reward. Ganun ang mundo. Pero tiningnan lang ng lola ang pera. Umiling siya. No, sir. No, sabi niya, tinutulak pabalik ang kamay ko. Please, lola. You saved us. I insist. No, mas matigas na ang boses niya. Hindi binebenta ang tulong. Help is not for sale. Pasko naman eh. Pasko naman eh. Natigilan ako. Para sa kanya, ang Pasko ay sapat na dahilan para maging mabuti ng walang kapalit. Lumapit ang security guard na tumulong sa amin kanina. Sir, paliwanag ng guard. Huwag niyo na pong pilitin. Sa kultura ng mga igorot, mga katutubo dito, insulto kapag binayaran mo ang kabutihang loob nila. Ginawa niya yun dahil tama. Hindi dahil sa pera. Ibinalik ko ang pera sa wallet ko. Hiyang-hiya ako. Akala ko, dahil galing ako sa mayamang bansa, mababayaran ko ang lahat. Pero dito sa bundok na ito, ang pera ko ay papel lang. Walang halaga kumpara sa dignidad ng matandang ito. Biglang nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Ang mga estudyante, ang mga tindera, ang mga turista na nakikiusyoso, lahat sila ay pumapalakpak. Hindi para sa akin, kundi para sa lola at sa happy ending. Mabuhay si Lola, sigaw ng isang estudyante. Niyakap ni Sarah ang lola ng mahigpit. Hindi na siya nandidiri sa lumang damit ng matanda. Okay, sabi ko, pinapahid ang luha ko. If you won't take money, can we at least have dinner? Please? Let us buy you Christmas meal. Kasama ang pamilya mo. Tumingin ang lola sa guard. Tumango ang guard. Sige, ngiti ng lola. Basta. Ikaw ang taya. As long as it's your treat. Nagtawanan kaming lahat. Yes. Ako ang taya. Anything you want, sagot ko. Naglakad kami pabalik sa main road. Hawak-hawak ko ang kamay ni Leo ng mahigpit na mahigpit. Hindi ko na siya bibitawan. Habang naglalakad kami, napansin ko ang fog hamog. Malamig pa rin. 15 degrees pa rin. Pero sa loob ko, ang init. Dati, narinig ko lang ang slogan na, "It's more fun in the Philippines." Mali ang slogan na yun. Dapat, "There is more heart in the Philippines." Dinala kami ng lola sa isang simpleng kainan. Hindi ito fancy restaurant. Ito ay isang karinderya, eatery, sa gilid ng Burnham Park na may nakasulat na bulalo ampersand inihaw. Dito masarap, sabi ni lola. At sa gabing iyon, naranasan ko ang pinaka hindi malilimutang Noche Buena ng buhay ko. Nasa loob kami ng isang karinderya. Walang aircon. Ang mga upuan ay monoblock plastic. Ang mesa ay may takip na plastic na may disenyo ng prutas. Sa New York, hindi kami kakain sa ganitong lugar. Iisipin namin na imadumin o hindi safe. Pero ngayon, ito ang pinakamagandang lugar sa mundo. Umorder si Lola. 3 bulalo, sigaw niya sa kusinero. Dumating ang mga mangkok. Umuusok. Isang malaking buto ng baka, beef shank, na lumalangoy sa sabaw na may mais at petsay. Ang init ng sabaw ay lumalaban sa lamig ng hangin na pumapasok sa bintana. Kain, utos ni Lola. Pang-alis ng takot. Humigop ako ng sabaw. Slurp. Ang lasa. Grabe. Malinamnam. Mainit. Parang yakap sa loob ng tiyan. Tiningnan ko si Leo. Hawak niya ang buto ng baka gamit ang 2 kamay, parang caveman. Dindilaan niya ang sabaw. Ang dumi ng mukha niya, halong jam at sabaw, pero ang saya-saya niya. It's good, Daddy, sabi niya. Tiningnan ko si Sarah. Wala na ang designer bag niya sa isip niya.
Nakataas ang paa niya sa riles ng upuan, humihigop ng sabaw, at nakikipagkwentuhan kay Lola, kahit broken English at sign language lang ang gamit nila. "You have family, Lola?" tanong ni Sarah. "Yes," turo ni Lola sa labas. "Nasa bundok. Malayo. Uwi ako bukas para sa Noche Buena." "Bakit ka nasa bayan?" "Nagtitinda. Para may panghanda ang mga apo ko." Naluha ako. Ang babaeng ito. Nagtatrabaho sa lamig para sa pamilya niya. At nung nakita niya ang anak ko na nawawala, huminto siya sa pagtitinda. Sinakripisyo niya ang oras niya at ang kita niya para alagaan ang anak ng iba. Kinuha ko ulit ang wallet ko. Pero this time, hindi ko inabot ng direkta. Habang nagkukwentuhan sila ni Sarah, dahan-dahan kong isinuksok ang pera sa bulsa ng eco bag ni Lola. Hindi niya napansin. Ito ay hindi bayad. Ito ay regalo. Para sa mga apo niya sa bundok. Sana makabili sila ng maraming laruan at spaghetti. Natapos ang kainan. Busog na busog kami. Naglakad kami palabas. "Salamat sa dinner," sabi ni Lola. "Ingatan niyo si Leo ha. Mabilis tumakbo ang batang yan." "We will, Lola." "We will," sabi ko. Niyakap niya ulit si Leo. "Bye-bye, Panda Boy." Sumakay na si Lola sa isang jeepney pauwi. Kumaway kami hanggang sa mawala ang ilaw ng jeep sa hamog. Bumalik kami sa hotel. Habang pinapatulog ko si Leo, tinanong ko siya. "Leo, are you okay? Did you get scared?" Tumingin siya sa akin, antok na antok. "A little bit, Daddy. But the Lola was nice. She said the monsters won't get me because it's Christmas." Hinalikan ko siya sa noo. Lumabas ako sa balcony. Katabi ko si Sarah. Pinapanood namin ang city lights ng Baguio na kumukuti-kutitap sa bundok. "David," sabi ni Sarah. "Next year. Dito ulit tayo magpasko." Napangiti ako. "Naman. Pero sa susunod." Tatalian ko na si Leo. Nagtawanan kami. Ang bakasyong ito ay dapat tungkol sa relaxation. Naging stress ito. Pero sa huli, naging leksyon. Natutunan namin na sa Pilipinas, ang pinakamagandang souvenir ay hindi ang strawberry jam o walis tambo. Ang pinakamagandang souvenir ay ang kwentong bayanihan. Ang kwento kung paano huminto ang mundo ng isang palengke para ibalik ang anak ko. Merry Christmas, Baguio!